Hello mga ka-Lovelex! So ngayon ating himayin ang bagong desisyon ng Supreme Court, ang GR number 252739, kung saan tinatalakay kung paanong ang marital infidelity ay isang ground ng psychological abuse or psychological violence under the Anti-Vowsy Law. Kung isa kang law student, may isang kaso tungkol sa psychological violence na kailangan mong malaman. Ito yun. Hihimayin natin ngayon ang GR 252739, isang landmark decision ng Korte Suprema na talagang nagpapabago sa pagtingin ng batas sa marital infidelity. Mismo yan, ganing sa desisyon ng Korte Suprema. At yang linyang yan, hindi lang yan basta magandang pambungad. Yan mismo ang naging illegal na pundasyon ng buong kaso. Dito pa lang, sinasabi na nila, ang pagtataksil, hindi lang yan simpleng moral na pagkakamali. Isa itong anyo ng karahasan na may malalim na epekto. Okay, so para mas madali nating maintindihan, gagawin nating parang case brief ang approach natin. Unahin natin ang pinakahatol, tapos titingnan natin ang mga facts ng kaso, yung legal na tanong, paano nag-isip ang korte, at syempre, yung final verdict at kung ano ang matututunan natin dito. Sige, umpisahan na nating sa pinaka-headline ng kaso, yung pinaka-importante at aabangan natin lahat, yung final ruling. Ito yung resulta ng lahat ng pinag-usapan. Ayan, ito ang pinakapuso ng desisyon. Malinaw na sinabi ng korte, ang marital infidelity ay isang klase ng psychological violence na may parusa sa ilalim ng Republic Act 9262, yung kilala natin bilang Anti-VAWC Act. Grabe, di ba? Sobrang laking bagay nito sa legal interpretation. Ngayon, baka iniisip nyo, paano ba nakarating ang korte sa ganyang conclusion? Well, para maintindihan yan, kailangan nating balikan yung kwento. Ano ba talaga ang mga nangyari dito? Ito yung timeline. So nagsimula sila sa kasal noong 1999. Pero around 2012, nagkaanak si Mr. sa ibang babae at itinaguto. Hanggang noong 2016, may nag-message kay Mrs. doon na nabunyag lahat. At yun, nag-umpisa na ang mahabang laban sa korte na umabot hanggang Korte Suprema. At dito nagbanggaan ang dalawang version ng kwento. Si Mr., ang depensa niya, one night stand lang daw. Pilit niyang minamaliit yung sitwasyon. Pero ano ang sabi ng ebidensya? Nako, ibang-iba. May 4 na taong gulang na bata, may birth certificate, umamin pa sa barangay, malinaw na hindi lang ito isang gabing pagkakamali. At yung araw ng konfrontasyon, grabe yung mga nangyari. Isipin mo, sinugod ni Mrs. yung address. At habang nagkakagulo sila, may batang lumabas na sumisigaw ng "Daddy!" sa asawa niya. Imagine the pain. Yun ang picture ng matinding sakit at trauma na dinanas niya. So lahat ng pangyayaring yan, lahat ng ebidensya, lahat ng sakit ay humantong sa iisang napaka-critical na legal na tanong. At ito yung naging sentro ng buong kaso. Ito yung tanong, ang pagtataksil ba na ginawa ni Mr. ay masasabi na nating psychological violence sa ilalim ng batas? Sapat na ba yun para masabing krimen na to at hindi lang basta basehan para sa legal separation? Kasi kung oo, malaki ang implikasyon nito. Dito nakasalalay ang lahat. Okay, at dito na tayo sa pinaka-interesting na bahagi para sa atin. Paano ba dinecode o sinuri ng korte ang lahat ng ito? Paano nila binuo step by step yung kanilang legal na argumento? Para mapatunayan ang violation sa Section 5 na ay may 4 na elements na kailangan i-prove. Parang checklist yan. Number 1 and 2, yung biktima at yung relasyon nila, walang duda. Present yan. Ang totoong laban ay nasa number 3 and 4. Nagdulot ba to ng emotional anguish at yung mismong act ba ay pasok sa sinasabi ng batas? At dito na lumabas ang alas ng prosecution. Kasi kung babasahin mo mismo ang batas, RA 9262, malinaw na nakasulat sa definition ng psychological violence ang phrase na marital infidelity. Hindi na ito interpretasyon lang ha, nasa text mismo ng batas. Ito yung naging matibay na sandalan ng desisyon. Ito napakatalino ng naging distinction ng korte. Sa ibang kaso kasi tulad ng sa Actron about financial support, kailangan mong patunayan na may specific intent o sadyang talagang manakit. Pero dito, sinabi ng korte na iba ang usapan pagdating sa infidelity. Ang mismong act ng panluloko ay likas na masama, kaya presumed na o ipinapalagay na may intensyon na magdulot ng sakit. Hindi mo na kailangan hanapan ng hiwalay na ebidensya ng intensyon. At para mas malinaw, ito ang sabi ni Justice Inting.
Dahil ang pagtataksil ay hindi innocent in itself, yung general intent, yung intensyon na gawin lang yung akto ng pagtataksil, sapat na yon para sa konviksyon. Sobrang laking bagay nito sa criminal law. At itong sinabi ni Justice Lazaro Javier, napaka-powerful. Sinasabi niya na dapat ang pananaw natin ay laging nasa perspektibo ng biktima, sa kung ano ang naramdaman niya, yung epekto sa kanya, hindi dapat sa mga palusot o dahilan ng akusado. So, matapos ang lahat ng pagsusuri niyan, ano na nga ang naging pinal na hatol? Inilabas na ng Korte Suprema ang kanilang desisyon at nagtakda ito ng isang napakahalagang precedent sa ating batas. Ang hatol, guilty. Kinatigan ng Korte Suprema ang conviction mula sa mga mababang korte. At ang parusa, hindi biro. 2 hanggang 8 taong pagkakakulong, multang 100,000 piso at mandatory psychological counseling pa. So para sa inyo, mga future lawyers, ano yung mga key takeaways? Tandaan nyo to. Una, malinaw na ang infidelity ay psychological violence under RA 9262. Pangalawa, at ito ang game changer, presumed ang criminal intent. Pangatlo, ang focus ay sa epekto sa biktima, hindi sa motibo ng akusado. At pang-apat, hindi mahalaga kung one-night stand o matagal na relasyon. Ang sakit at anguish na dulot nito, yun ang pinoprotektahan ng batas. At sa huli, ang kasong ito ay patunay sa sinabi ni Cheryl Strayed, hindi lang ang mismong pagtataksil ang sumisira, kundi yung bigat ng mga kasinungalingan na itinago sa loob ng 4 na taon, at yon ang kinilala ng Korte Suprema, na ang ganitong panliling lang ay hindi lang simpleng sama ng loob, kundi isang krimen na